Welcome po din sa aking YouTube channel. Para sa video natin ngayon, meron tayong dalawang titignan na gamit. Ito pong Bluetooth speaker na iMix XRX 808 at si Odota AVE100 vocal processor. Ito po ay magagamit ng pong mga mahilig kumanta dyan, yung mga nagbabasking, yung mga street performers. Kung naghahanap po kayo ng magandang klase na speaker na quality at vocal effects processor, kung nagka-budget po kayo, gusto niyo nung vocal effects processor para mas ma-upgrade nyo po yung sound quality ng inyong pagkanta, ito bumili kayo ng Odota AVE100 at ito po yung mga nagamit ko na. Ito ay may 1 year na po. Ito ay sa akin mga nasa 3 months na itong Odota AVE100. Ginagamit ko po ito pag nagre-record ako. Kung sakaling gusto ko po yung kanta na merong parang backup singer, ay ginagamit ko po si Odota AVE100 kasi meron po siyang harmony, vocal harmony, auto-tune, echo, reverb. So nandito na po yung mga effects na mga kailangan nyo kung nagla-live performer po kayo. Kung meron na po kayong ibang mga speaker dyan na ginagamit na walang built-in vocal effects, ay magagamit nyo po ito. At kung gusto niyo ma-enhance nga yung vocal effects ng yung experience ng mga audience niyo, ay bumili po kayo nitong vocal effects processor. By the way, ito po si iMix XRX 808 muna yung ating titignan. Ito po ay 8-inch Bluetooth speaker na napakaganda po yung quality. Bukod po sa matagal malobat, up to 7 hours na naka-todo. Yan po yung nakatodo, hindi po yung mahina si JBL, ganun po yung ano niya napakatagal mo lobat daw, pero pag gamitin nyo pang nakatodo, si Partybox 310 ko yung ginamit ko yung nasa 3 to 4 hours lang yung battery life niya ng naka-maximum kasi ginamit namin po yun nung campaign, mga election jingle na umiikot po dito sa barangay. 3 to 4 hours lang yung kaya niyang itagal. So ito, kaya po niya ng hanggang 7 oras lang naka-maximum. Yung pong maximum po niya, yung hindi po nagpipik. Bawa, nagpatugtog ako ng Bluetooth, yung todo ng main volume niya, ganyan Pero pag nagpupula-pula na yan, hinaan ko ng konti yung sa kasi sobra na po yung lakas ng input natin nun. So ang kagandahan nito, meron siyang overload protection. Kapag over na po yung gain, pumupula-pula po ito, pumipitik-pitik ng kulay red. So yun po yung indication na dapat kayong magbawas ng volume o yung input. Kung halimbawa sa cellphone nyo, bawasan nyo isa, or halimbawa dito sa microphone, pag nagsasalita, pumupula na yun dito, ibig sabihin na i-clip na siya. Baka para hindi masira po yung speaker nyo, ay magbawas po kayo ng volume, nagpipik na po siya. Yan, wala pong ganyan si Partybox 310 or si JBL Partybox. Yung pong 310 ko po wala. Ewan ko lang po yung ibang mga model ni kung merong ganun. So ito po, meron siya. At ang kagandahan nito, bukod sa matagal malobat, may built-in po siya na vocal effects. So meron siyang 4 na presets na vocal effects. So pipili po kayo. 2, 3, 4. Ayan, meron po siyang nagsasalita kung ano po yung vocal effects na 0. gusto niyo. Yan, flat pag ganyan, wala siyang effects. At ito ba yung sa likod niya, meron po siyang yan, parang mga equalizer po yan, built-in na effects. So sa equalizer, DSP, bawang music mode, speech, mono. At ito po yung maganda, yung subwoofer mode. Kasi po itong speaker na ito ay habang nag-upgrade po kayo, kung nagkakapera po kayo, ay makakapag-upgrade po kayo. Bibili pa kayo ng isa, papares nyo, pwede siyang TWS or dito po sa line output. Kahit ibang powered speaker po ay pwede nyo i-connect dito. Or kung gusto yung mas malakas yung bass, bili po kayo ng subwoofer katulad ng ginawa ko. Bumili po ako ng 18 inches na subwoofer plus dalawang ganito. Ang lakas na po ng tunog niya. Iyanig na po pati bubong. At yun nga, dito sa voicing modes niya, pag naka-subwoofer po kayo, ay ilalagay nyo dyan sa
Siset nyo sa subwoofer mode para po mas lumakas po yung highs at mids po niya. Yung bass, lalabas na lang dun sa subwoofer. Dito mababawasan yung bass. Mas titining po siya. Mas lalakas po yung tunog natin. Mas magiging clear. At subukan na natin yung microphone po niya. Bali, itatapat ko po itong aking lapel sa speaker para mas madinig po ninyo yung tunog. I-adjust ko na lang po isa-isa. Kayo na pong bahala nung makinig. Check, hello. Sound, check, hello. Sound, check, hello. Sound, check, 1, check, hello. Sound, check, hello. Sound, check, 2, check, sound, check, hello. Sound, check, hello. Hello. 3, Sound, check, hello. Sound, check, hello. Sound, check, hello. 4, Sound, check, hello. Sound, check, hello. Sound, check, hello. Check, hello. 0. Ayan, at ang maganda pa po nito, meron siyang outdoor mode. Itong outdoor mode naman po na ito ay yan nga, from the word itself, ipipress nyo po yan para po mas lumawak po, mag-a-adjust po yung tunog niya, mas lalawak po yung coverage po nung ating speaker sa outdoor mode. At meron siyang music docking. Ito namang music docking ay ano lang po yan, parang mic priority. Pag nagsasalita po kayo sa mic neto, pag nagpapatugtog kayo ay humihina po yung music. So, ganun lang po yan. Pwede rin siyang USB. Ito nga, itong line output niya. Kung gusto nyong lagyan ng isang powered speaker pa o katulad nito, saksak nyo lang dyan. At maganda nga ito pag sinamahan pa ng subwoofer. Kasi po yung quality nito ay parang katulad na po yung mga ginagamit sa mga professional PA speaker. Hindi po siya yung putyo-putyo na tunog. Pag dun pa nga dito sa microphone niya, pag nagsalita po kayo ay hindi po siya nababasag. Hindi katulad po ng mga ibang speakers na mayroong free na microphone. Pag nagsalita po kayo, may libre ngang microphone. Pag kumanta naman kayo, pag medyo malakas yung boses, yung dinig niyo po kumakalaskas yung kanyang tweeter. Kasi yung tweeter po noon, yung mga speaker lang na bilog na gano'n, more piezo type. Ito po yung tweeter niya ay neodymium, yung mga latest na tweeter, klase ng mga magnets na sa tweeter. Tapos horn type. So pag horn type po, mas malawak po yung coverage niya. Ganun po yung mga klase ng mga laman ng mga sa mga professional sound system na mga nakikita po natin sa mga events. Horn type po yung mga speaker na ganito. Kung gusto niyo pong mabili po ito para iwas po kayo ma-scam o kasi merong mga nanggagaya po sa Lazada at Shopee, pinopos tapos scam yung store, eh ilalagay ko po yung mga links sa description para makabili po kayo mismo doon sa supplier nitong si iMix, sa mismong iMix. At pag bibili po kayo, kumbawa, kung gusto nyo sa Lazada, sa Shopee, kung saan kayo makamura, ay gumamit po kayo ng voucher at nung coins. At baka malito po kayo, ay yung box po nitong sa akin ay ano po siya, brown. Yung bagong labas po ngayon ay glossy na po. Nag-upgrade po sila ng karton. Glossy na po, meron na pong mga features para yung datingan po eh katulad ng mga box na po ni JBL. Pero po sa quality, hindi po kayo magsisisi dito sa build quality. Mapormang tignan, yung timbang hindi po siya ampaw at matagal malobat. Pati po yung laman nito kamukhang halos parang kamukha po nung branded na pinakopyan nito. Ito lang yung pagkakaiba nun. Sa harap niya meron siyang gatla dito. Pero hindi ko nasasabihin kung anong brand po yun na speaker. Yung bibili niyo po yan, nasa may 30,000 ito. Makakabili na po kayo ng mga ilang piraso ng ganito. Yan. Pero siyempre, mas maganda po sigurado yun. Branded po yan. Ito naman, hindi naman po magpapahuli sa sound quality. Yan, ito, may 1 year ko na pong ginagamit. Sa Christmas party po namin, pinardenan ko po ng 18 inches na subwoofer, 2 ganito. Lakas na po ng tunog. Maganda po yung bass at malayo po yung
throw yung kayang marating ng tunog niya for its size. Kita niyo po, medyo na nagba-vibrate po yung box pag nagpa-punch po yung bass ng ating speaker. Medyo gumagalaw po siya. Ganun po kalakas po yung bass nitong speaker na ito. Hindi lang siya kamukha ng bass ni JBL, pero maganda na rin po yung bass nito. Hindi rin po kayo mapapaya. Kita nyo gumagalaw. Medyo gumagalaw nga yung speaker. So pag bumili po kayo nito, mas maganda ay bumili po kayo ng speaker stand, kahit lang yung medyo mga maliliit na speaker stand, or mas maganda yung ng talagang standard na speaker stand para iwas po kayo laglag. Kasi nilagyan ko na po ng nilagyan ko na po ng parang rubber yung paa nito, pero medyo nag-ano pa rin siya, nagba-vibrate pa rin pag nag-bass po yung music. So yan po yung pag-testing natin nitong iMix XRX 808 na portable Bluetooth speaker na matagal malobat, maganda po yung sound quality, at yung meron siyang built-in na vocal effects para kahit na as is makakapag-video okay po kayo. Wala lang siyang kasamang mga microphone na yung kasi sa iba kahit meron po mga kasama hindi naman quality yung tunog. Ito talagang maririnig nyo po na maganda po yung vocal quality, marinaw, at saka maganda po yung microphone effects. Yan, tetestingin naman natin sa susunod pagkatapos itong si ABE 100 vocal effects. I-correct po natin siya dito kung gusto nyo mag-upgrade. Ayan, at kung gusto nyo pang bilhin, check nyo po yung sa description ng ating video, nandun po yung mga official links para iwas peke, basta gumamit po kayo ng mga vouchers. Yun, subukan naman natin itong si Odota AVE 100. Nakasaksak na po siya dito sa ating powered speaker. Bali po, gumamit lang po ako ng adapter dito na PL to XLR. Parehas na male. Yan. Male na left and right. Tapos yung dulo po niya ay PL. Male. Nakasaksak po siya dito sa ating speaker. Bali, naka-microphone mode po tayo. Microphone mode. Huwag niyo pong ilalagay sa line level mode. Medyo mahina. Pag microphone, nabuboost po yung signal. Medyo mahina po yung output nito eh. Kaya mas maganda po sa microphone level. Then, yan, i-connect nyo na lang dito yung mic natin. Yan, ganyan nyo po isa-set kung sakaling kayo po ay nagbabask. Ganyan nyo po siyang isa-set. Nakakonect po yung microphone niya dito. Ito po. And naka-power bank siya. Ngayon po, sa power bank ay bibili po kayo nitong 5 volts to 9 volts DC na adapter. 9 volts po kasi yung power supply nito. At hindi po siya gagana automatic. Huwag po kayong bibili yung 12, meron siyang adjustment at 12 volts, 9 volts. Baka mamali po masunog po yung nyo, yung rectang 9 volts na. At ang kailangan nyo lang gawin ay pagbalik na rin nyo po yung polarity ng wire ng output niya.
either dito, baka sa inyo, yung red, ilalagay nyo sa white, isa sa nakahinang, or kung wala po kayong panghinang, putulin nyo lang po ito. Electrical tape, pagbaliktarin nyo lang po yung mga wires niya sa loob. Dalawa lang yan, black red or white red, red black. Pagbaliktarin nyo lang po yung connection ay pwede na po siya. So ganito po, testingin ko na lang pong rekta yung speaker, alisin ko yung microphone ko para hindi makaabala. Itatapat ko siya sa speaker. Echo, check, 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 check. Yung mga ilaw po niya, habang tinatasan niyo po yung gain sa knobs ay mas lumiliwanag po. Check, hello, 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 hello. Reverb, hello. Sound, check, 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 sound, check. Yan, meron siya mga switch dito sa effects, pitch. Dito po yung control niya sa effects, echo, reverb, banda rito. Check, hello. Harmony. Check, hello, harmony. Check, hello, harmony. Check, hello, check, check, hello. Check, hello. Sound, check, hello. Sound, check, hello. Sound, check, hello. Hello, hello. Sound, check, hello. Sound, check, hello. Hey. Check. Auto-tune. Sound, check, hello. Sound, check, hello. Sound, check, hello. So ito pong auto-tune niya, hindi siya masyadong halata pag sa ganito lang. Mahahalata po yan pag kumakanta na kayo doon sa part na medyo may mataas o may mahaba po yung pagkanta. Doon po lumilitaw yung kumukulot-kulot yung sa auto-tune. So ito po, yung kagandahan nga nito pag kumakanta po kayo ay ma-adjust nyo po yung mga effects. Pwede nyo patayin. Yung dito lang, halimbawa may naka-preset na po kayo hanggang dyan. Ay i-press lang to para gumana ng buo. Hindi nyo na kailangan i-adjust ng isa-isa. Katulad din dito. Ngayon naman, para mas maganda po yung output ng pagkanta nyo, ay mas maganda alam nyo po yung key ng kanta. Isa-set nyo po siya dyan, kung anong key, then kung major, minor, flat, or sharp, na isa-set po yan dito. Ito pong vocal erase niya, wala pong masyadong silbi yan. Pag kumakanta po kayo para mawala yung vocals ng video, okay? Yung vocals sa music, hindi siya masyadong maganda. So dito lang po tayo, dito stick lang tayo dyan sa echo, reverb, harmony, auto-tune. So meron din siyang microphone level. Pag nagre-red to ay bawasan nyo lang yung volume kasi nagpipick na po yan. Yan. By the way, kung gusto niyo pong bilhin po ito or yung speaker, ay ilalagay ko po yung mga links sa description ng ating video. Pati po yung mga price niya. Kayo na pong bahalang pumili sa Lazada or sa Shopee para mas makamura po kayo ay gumamit po kayo ng mga voucher. Ayan. So yan po yung pag-testing natin nitong Odota ABE 100. Yan, di ko lang matesting sa kantahan. Medyo paus tayo ng kaunti. Tsaka nahihiya po akong kumanta sa pag dito. Yan. Odota ABE 100, kung meron po kayong katanungan, pati di sa iMix XRX 808, ay i-comment nyo lang po sa ating video sa ibaba at try po natin sagutin. Yan, ganyan lang po yung pag-setup nyo kung gusto nyo pong makagamit ng Odota ABE 100 vocal effects processor papunta sa isang powered speaker. For DP's channel po, please like, share, and subscribe. Thank you!